May mga lugar sa Pilipinas na hindi mo kailangang bisitahin sa gabi para maramdaman ang takot. Sapat nang malaman mo kung ano ang nangyari roon. Isa na rito ang Corregidor Island, isang isla na naging saksi sa libu-libong pagkamatay noong World War II. Hanggang ngayon, marami pa ring bumibisita rito para makita ang mga lumang kanyon, sirang barracks at mga guho ng digmaan. Pero ayon sa ilang empleyado at turista, hindi lang kasaysayan ang matatagpuan sa Corregidor. Dahil pagsapit ng dilim, may mga yabag na naririnig sa mga lagusan, may mga aninong nakikita sa mga abandonadong gusali, at may mga boses na tila humihingi pa rin ng tulong. Ang pinaka nakakatakot, karamihan sa mga nakakarinig nito ay walang kasamang tao. Mahilig si Nico sa mga lugar na may kasaysayan, kaya nang yayain siya ng mga kaibigan niyang sina Aaron at Vince na maglibot sa Corregidor Island. Hindi siya nagdalawang isip. Maaga silang dumating. Buong araw nilang nilibot ang isla. Nagpicture sa mga lumang kanyon, pumasok sa mga wasak na gusali, at nakinig sa mga kwento tungkol sa mga sundalong namatay noong digmaan. Pero isang lugar lang talaga ang gusto nilang makita. Ang Malinta Tunnel. Habang papalapit sila rito, biglang nagbago ang pakiramdam ni Nico. Hindi niya maipaliwanag, parang may mabigat na presensya sa paligid, parang may nakamasid. Tahimik niyang binaliwala ang nararamdaman, pero habang papasok sila sa tunnel, lalo itong lumala. Malamig, mas malamig kaysa sa labas. At habang lumalalim sila sa lagusan, parang mas bumibigat ang hangin. Pre, mahina na sabi ni Aaron, may kakaiba dito. Napangiti si Vince. Ginagalingan mo naman. Pero halata sa boses niya na kinakabahan na rin siya. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Tanging tunog ng kanilang mga yabag at patak ng tubig ang maririnig. Hanggang sa may isa pang yabag silang narinig. Hindi galing sa kanila. Isa pang pares ng paa. Mabigat, mabagal, at nanggagaling sa kadiliman sa unahan. Napahinto silang tatlo. Nagtitinginan. Walang nagsasalita. Muling umalingaw ang tunog. Mas malapit. Parang combat boots. Parang sundalong nagmamarcha. Teka, bulong ni Vince. Naririnig niyo rin ba? Tumango sina Nico at Aaron. Dahan-dahang itinutok ni Nico ang flashlight sa dulo ng tunnel. Wala. Puro kadiliman. Pero habang nakatutok ang ilaw, bigla itong kumurap. Isang beses, dalawang beses, pagkatapos, namatay. Agad bumilis ang tibok ng puso nilang tatlo. Hoy! Sigaw ni Aaron. Pre, ayusin mo yung ilaw. Mabilis na pinindot ni Nico ang flashlight. At nang bumukas ulit ito, may nakita siya. Isang tao. Nakatayo sa dulo ng tunnel. Hindi gumagalaw. Nakasuot ng lumang military uniform. Nakayuko, tahimik, parang naghihintay. Naramdaman ni Nico na nanlamig ang buong katawan niya. Hindi turista yan, mahinang sabi ni Aaron. At bago pa sila makagalaw, biglang naglaho ang sundalo, parang usok na tinangay ng hangin. Wala, nawala. Tahimik ulit ang paligid, pero hindi nagtagal. May narinig silang boses, mahina sa una. Halos hindi maintindihan hanggang sa naging malinaw. Medic, help me, please. Sunod-sunod na boses, mga sigaw, mga iyak, mga daing ng mga sugatan. Parang biglang nabuhay ang buong tunnel. Parang bumalik sila sa panahon ng digmaan. Napahawak si Nico sa ulo. Naririnig niya ang kaguluhan. Mga taong sumisigaw, mga sundalong tumatakbo, at mga taong humihingi ng tulong. Takbo! Sigaw niya. At agad silang tumakbo palabas. Pero habang tumatakbo, napansin niyang dalawa na lang sila. Nawawala si Aaron. Huminto siya. Aaron? Walang sumagot. Tahimik. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa dilim. Nico! Boses ni Aaron. Nanggagaling sa loob ng tunnel. Lilingon sana siya. Pero mahigpit siyang hinawakan ni Vince. Wag! Sigaw nito. Wag kang tumingin. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig si Vince habang nakaturo sa likuran.
Dahan-dahang lumingon si Nico at doon niya nakita si Aaron, nakatayo sa dulo ng tunnel, hindi gumagalaw, hindi kumikibo, at sa likod niya nakahanay ang mga anino. Mga sundalo, dosena, tahimik, nakatayo lang, nakatingin sa kanila. Parang naghihintay, parang may gustong isama. Napaatras si Nico at sa isang iglap nawala silang lahat. Kasama si Aaron. Parang hindi sila nagkaroon ng anyo. Parang hindi sila naging totoo. Lumipas ang ilang taon. Hindi na muling bumalik si Nico sa Corregidor. Hindi rin nakita kailanman si Aaron. Pero ayon sa ilang empleyado ng isla, may mga gabi raw na may naririnig silang mga yabag sa loob ng Malinta Tunnel, mga yabag ng sundalo. At kung minsan, may isang lalaking nakatayo sa dulo ng lagusan, tahimik, hindi gumagalaw, parang naghihintay. Parang may hinihintay na makakasama niyang umuwi. Gusto mo pa ng mas nakakatakot na kwento? Like, subscribe, at share.